Mabilis ang update po tayo. Inamin po ni Coach Tim na mahirap kalaban ng SMB na haharapin nila ngayong linggo, January 5, ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Insider ng SMB inamin din na hinintay nila si Benny Boatwright para samahan sila sa kampanya sa Commissioner's Cup. At ang update ng isang kongresista tungkol sa proseso ng naturalization ni Benny Boatwright na posibleng pumalit kay Justin Brownlee. So kakayanin bang matapos bago mag-eleksyon yan? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Nakatakdang magharap ang magkapatid na SMB at Barangay Ginebra sa January 5, ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Nang makausap ng media, hindi na naiwasan ni Coach Tim na ibida kung gaano kahirap ang pagharap sa nagtatanggol na kampyon. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Rap Edwin Villanueva ng Philstar. SMB ang susunod naming kalaban. Matapos magpahinga, SMB naman, di ba? Kaya hindi magiging madali yan. Kalimitan, maganda yung performance namin kapag kaharap sila. Pero kapag kailangan naming ipanalo yung laban, ang hirap laban sa team na katulad ng SMB. Alam nyo, nagpapakatotoo lang naman si Coach Tim Cone. Malimit kasi bagsak din sila sa SMB. Kaya parang sinasabi niya ngayon na mahirapan ulit sila kahit 3-3 yung kartada ngayon ng mga bata ni Coach Leo Austria. Iba kasi papel ni Junmar Fajardo kapag kaharap yung Ginebra, di ba? Parang may gigil factor na hindi mo may paliwanag. Kaya ang resulta, talo yung Gene Kings. Kung tutusin, matapos ang ilang nagdaang conference, ngayon na lang ulit bumagsak yung kartada ng SMB. Dati nangunguna talaga sila dyan. Sobrang loaded kasi ng grupo ni Junmar, di ba? Kaso parang nagbago nung magkaroon ng trade dun sa Terra Firma. Parang naapektuhan ng chemistry ng team eh. Kaya kahit yung coach, napalitan din ulit. Bumalik si Coach Leo Austria. So ano asahan natin sa January 5 ngayong linggo? Well, para sa akin, bakbakan pa rin to kahit magkapatid sila. Mag-aagawan sila sa pwesto eh. Yung SMB, pipilitin nilang umakyat sa 4-3. While ang Ginebra, pipilitin din nilang umakyat sa 5-2. As usual, asahan ng grupo ni Coach Tim si Justin Brownlee, si RJ Barrientos, Cathy Thompson, at ang baguhang si Troy Rosario. Of course, andyan din si Japet. And once na maganda yung performance nila, magkakaroon ng problema yung SMB na pangungunahan pa rin ni Junmar Fajardo, ni CJ Perez, si Super Marcio at iba pa. By the way, activated na rin si Jamie Malonzo ayon sa balita at makikita na ulit natin siya sa laban ng Ginebra at SMB. So ibig sabihin, may dagdag na problema ang SMB. At dahil nagtatanggol na kampyon, handa ang SMB na gawin ng lahat para mapanatili ang titulo ng Commissioner's Cup. Sa huling pahayag na inilabas sa media, inamin ng isang insider na hinihintay nila si Benny Boatwright para samahan silang muli ngayong conference. Tanong, ano ba talaga ang lagay ni Benny Boatwright? Tutukan natin ang SMB Insider sa report ni Snow Badwa sa Spin. Actually, hinihintay namin siya kasi ngayong conference, siya talaga ang import choice namin. That was around October. Ang sabi niya, di pa siya ready that time to fly in. Baka mga around December daw ready na siya. Pero up to now, wala pa. Hindi pa rin sumasagot si Benny Boatwright. Ang sabi nga namin, dito na mag-training at mag-rehab. Hinintay talaga namin siya. Sa ngayon, baka hindi na. Ang tagal na namin naghintay. So parang malabo pa rin si Benny Boatwright, di ba? Kung titingnan nating mabuti, sumuko na yung SMB sa paghihintay nila sa import na si Benny Boatwright. Ayon sa source ni Snow Badwa po yan. Tapos, bukas January 5, kaharap nila yung paboritong Ginebra. Medyo mabigat sa kanila yon. Ayon din sa source, dapat nung December pa, healthy na si Benny Boatwright. Base rin sa pahayag ni Benny, pero wala pa rin. Nabanggit din ng source na ang hirap magpalit-palit ng import. Bukod kasi sa nakataya yung chemistry ng team, mahal umano yung pamasahe, tapos may guaranteed 15 days na bayad sa import kung papalitan ulit siya dyan. So yun yung mga problema na hinaharap ng SMB, kaya parang suko sila sa nangyayari sa kaso ni Benny Boatwright na dapat andito na siya sa SMB sa ngayon. Kung tila hirap ang SMB na makuha ang serbisyo ni Benny Boatwright para samahan sila sa kasalukuyang komperensya sa PBA, tila may nakikita namang liwanag si Congressman Robby Puno sa pagsalang ni Benny Boatwright sa Gilas, Pilipinas. Ayon pa rin sa report ni Snow Badwa, posible umanong matapos ang deliberation sa kaso ni Boatwright bago mag-eleksyon. Narito ang report. Tutukan natin si Congressman Robby Puno sa report ni Snow Badwa sa Spin. Nag-usap na kami ni Speaker at napaka-supportive niya sa naturalization. Kaya sa sandaling matakil yan sa lower house, madali na yan. Umaasa kami na matapos ang deliberation bago mabisi sa election. Actually sa lower house yung sinasabi ni Congressman Puno. Iniisip niya kasi once na matapos nila sa Congress, madali na rin sa Senado yan. So sa ngayon, ito muna yung good news para sa proseso ng naturalization
decision ni Benny Boatwright. Tandaan natin, base kay Congressman Puno, baka bago mag-election matapos nila yan. So tingnan natin kasi sa palagay natin healthy na si Benny Boatwright sa mga panahon na yan. Pwede na siyang sumama sa practice sa Gilas kung meron man, di ba? Kasi by August, tutulak ang Gilas Pilipinas dito sa Saudi Arabia para sa Asia Cup. Qualified na tayo doon, wala nang problema doon. Sa tingin naman natin, si Justin Brownlee pa rin ang kasama sa Hanay bilang naturalized. Pero mas mabuti kung makapag-practice na rin ng maaga si Boatwright para sa future assignment kung saan posibleng siya na yung papalit kay Brownlee in case na mag-decide na magpahinga si Justin. So guys, maraming salamat.